Tinipon ni Juan ang mga damit ng kanyang anak at may natuklasan siyang isang kahon sa loob ng aparador. Sa loob nito ay may mga larawan ni Sudvi kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang diary. Ngunit nang babasahin na sana ni Juan ito, inisip niyang naroon ang kanyang anak upang sabihing huwag niya munang basahin. Hiniling nito sa kanya na maghintay habang siya ay gumagaling at sa huli ay nagsayaw silang magkasama. Ngunit nang mapagtanto ni Juan na iniisip lamang niya ang mga bagay na iyon, tuluyan siyang bumigay at nagkaroon ng emotional breakdown. Sa mga larawan, may isa mula sa cosplay festival noong nakaraang taon at naalala niya kung gaano kabighani si Sudhi sa patalastas sa Z. Dahil dito, nagmadali si Juan pabalik sa bayan at kinumbinsi si Dongbae na tulungan siyang dalhin si Sudhi sa festival dahil maaaring makatulong ito upang maibalik ang kanyang mga alaala. Pag-uwi ni Juan, nadiskubre niyang nakikipaghapunan si Yeon Ihwa kay Bam Suon. Sa sandaling iyon, sinubukang lumabas ni Sudhi sa kanyang kwarto, kaya nagmadali si Juan na itulak siya pabalik sa loob bago siya makita ni Yeon Ihwa. Nagsimulang umungal at kumalabog si Sudhi sa pinto, at inisip ni Yeon Ihwa na pamilyar ang tunog. Mabilis na hinipa ni Juan ang kanyang pito upang ilihis ang atensyon at hinila palabas ng bahay si Yeon Ihwa, mariing sinabihan na huwag nang bumalik. Kinabukasan, nilagyan ni Bam Suon ng makeup si Sudhi upang ihanda siya para sa festival. Dumating si Dongbae na nakabihis bilang Thor dahil may diskwento ang mga nakakostume sa festival. Ipinakita ni Bam Suon ang huling ayos at nagulat ang mga lalaki sa ganda ng itsura ni Sudhi. Habang dinadala ni Juan at Dongbae si Sudhi sa festival, dumalo naman si Bam Suon sa isang pulong ng baryo kung saan inanunsyo ng kapitan na nakatanggap sila ng parangal dahil zombie-free ang lugar. Sa gulat, nabuga ni Bam Suon ang iniinom niya at naging kahina-hinala si Yeon Ihwa. Tinanong ng kapitan si Bam Suon kung bakit hindi pumapasok sa paaralan ang kanyang apo at sinubukan niyang ipaliwanag na maisakit si Sudhi, ngunit sinabi ng kapitan na hindi iyon magandang dahilan at sumang-ayon si Yeon Ihwa. Dahil sa kaba, sinabi ni Bam Suon na homeschooled si Sudhi at nagtangkang umalis sa pulong, ngunit nanatili siya nang sabihing magkakaroon ng karaoke. Sa festival, nag-enjoy ang mga lalaki sa lahat ng atraksyon, ngunit nanatiling blanko ang ekspresyon ni Sudhi. Ipinakita ni Juan sa kanya ang mga litrato ng mga dati niyang pagbisita, ngunit walang epekto. Sa sandaling iyon, nabasa ni Dongbae ang balita na malapit nang maaprubahan ang lunas para sa zombie virus. Nagyakapan at nagdiwang ang dalawa, ngunit nang lumingon sila, wala na si Sudhi. Samantala, sinusundan ni Sudhi ang isang masarap na amoy at nabangga ang isang babae na naging sanhi ng pagkahulog nito. Sa una ay inungulan niya ito, ngunit mas naging interesado siya sa amoy at umalis na lamang sa halip na umatake. Sa huli, nakarating siya sa isang food booth at kumuha ng churro nang hindi nagbabayad na ikinagulat ng tindera. Dumating ang mga lalaki at ikinagulat ni Juan nang bigkasin ni Sudhi ang salitang churros. Sa sobrang saya, niyakap ni Juan ang kanyang anak habang umiiyak at sinabi sa tindera na bibilhin niya ang lahat ng churros nito. Pag-uwi ni Bam Suon, nakita niya si Yeonggi na iritadong umiingay dahil naparami ang kain nito. Lumalabas na pinakain ito ni Yeon Ihwa upang madistract at ngayon ay naghihintay na siya roon na may hawak na espada. Sinubukan ni Bam Suon na paalisin siya, ngunit inilabas ni Yeon Ihwa ang progress diary na may mga litrato ni Sudhi bilang zombie. Gusto ni Yeon Ihwa na malaman kung alam ba ito ng ina ni Sudhi, at sinabi ni Bam Suon na patay na ang kanyang anak na babae. Ngayon ay nalilito si Yeon Ihwa dahil magkapatid ang mga magulang ni Sudhi, ngunit binaliwala niya ang isyong iyon at tumawag ng pulis. Inagaw ni Bam Suon ang telepono at ipinaliwanag na hindi si Juan ang tunay na ama ni Sudhi. Iniwan ng totoong ama ang ina upang magtrabaho sa lungsod at paminsan-minsan lang itong sumusulpot para humingi ng pera. Palaging nasa tabi si Juan ng kanyang kapatid upang tulungan itong palakihin ang bata at nag-enjoy pa siyang maging tagapag-alaga. Noong gabi ng kaarawan ni Juan, kinalagad siya ni Dongbae sa isang bar para magdiwang kaya naiwan mag-isa si Sudhi sa bahay. Pagkatapos ng kasiyahan, tinawagan niya ang kanyang kapatid upang tiyakin na maayos ang lahat. Ngunit galit na galit ito. Dahil sa pagkabaling ng atensyon sa tawag, nang tumawid ang kapatid niya sa kalsada ay nasagasaan ito ng sasakyan at agad na namatay. Mula noon, si Juan na ang nag-alaga kay Sudhi, na piniling tawagin siyang itatay, mula pa noong sanggol pa lamang siya.
Ang insurance money mula sa aksidente ay kinuha ng tunay na ama na tumakas kasama ang kanyang kerida. Sa sandaling iyon, bumalik sina Sudvi at ang mga kasama. Agad na kinuha ni Yeon Ihwa ang kanyang espada at umatake, kaya pinrotektahan ni Jung-hwan ang kanyang anak at tinamaan siya ng espada sa likod. Inungulan ni Sudvi si Yeon Ihwa at sinubukang salakayin ito, ngunit pinatigil siya ni Jung-hwan. Nagulat si Yeon Ihwa nang makita ang isang zombie na sumusunod sa utos, ngunit tumanggi siyang paniwalaan na totoo ito dahil mangangahulugan iyon na hindi niya nabigyan ng patas na pagkakataon ang kanyang fian. Muli siyang umatake gamit ang espada at napabagsak si Dongbae, bago siya naharangan ni na Jung-hwan at Bam Suon. Pagkatapos, pinakalma ni Bam Suon ang lahat sa pamamagitan ng pagbunyag ng isa pang problema. Gusto ng kapitan na pumasok si Sudi sa paaralan kinabukasan, kung hindi ay darating ang school board upang sapilitang kunin siya. Sa tingin ni Jung-hwan ay masamang ideya ito, ngunit itinuro ni Yeon Ihwa na kung maayos naman talaga si Sudi gaya ng sinasabi niya, hindi dapat maging problema ang paaralan. Kapag hindi nila ipinadala si Sudi sa eskwela, tatawag si Yeon Ihwa ng pulis. Kinabukasan, pumasok si Sudi sa paaralan na makapal ang makeup. Sinabi ni Yeon Ihwa sa mga estudyante na naaksidente si Sudzi at hindi siya masyadong makapagsalita bilang pantakip na kwento. Nang dumating si Jung-hwan dala ang pagkain para sa kanyang anak, lumabas ng silid-aralan si Yeon Ihwa upang kausapin siya. Dalawang estudyante ang sinamantala ang pagkakataon upang asarin si Sudzi dahil sa suot niyang makeup at hinawakan pa ang kanyang mukha hanggang sa mapasigaw sila nang biglang magturo sa magkaibang direksyon ang kanyang mga mata. Agad na sumugod si Jung-hwan upang ayusin ito habang nagpapanggap na isa lamang itong side effect ng aksidente. Sa klase sa ICE, pinulot ni Sudvi ang bola, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipasa sa mga kaklase, kaya nahulog na lang ito. Habang nagbabasketball, itinulak lang siya ng ibang mga babae pabagsak upang maalis siya sa daan. Kinakabahan si Jung-hwan at nataranta nang makita niyang ginagawa muli ni Sudzi ang kakaibang pagtingin ng mga mata habang humihingi ng bola sa isang nakakatakot na boses. Gayunman, guni-guni lamang pala iyon at nang ihagis niya ang bola ay tumama ito sa mukha ni Sudzi. Pinapanood ni Jung-hwan ang lahat mula sa likod ng mga palumpong at agad siyang lumabas upang ilayo ang kanyang anak. Sa butika ni Dongbae, humingi si Jung-hwan ng tulong dahil deformed na ang mukha ni Sudzi. Minasahe ni Dongbae ang mukha ni Sudzi sa isang napakakakaibang paraan, ngunit nagawa niyang ibalik ito sa normal na itsura. Sa kasamaang palad, ilang segundo lamang itong tumatagal kaya kailangan niyang magsimulang muli. Dumating si Jung Ihwa upang humingi ng paumanhin at nagbigay sa kanila ng isang supot ng mansanas mula sa ibang mga bata na naghihintay sa labas. Tiningnan iyon ni Sudzi at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang kumaway ng alanganin na labis na ikinagulat ni Jung Ihwa. Kinagabihan, pinag-usapan ni na Jung-hwan at Jung Ihwa ang sitwasyon sa isang restaurant. Hindi alam ni Jung Ihwa kung aaminin niyang mali siya o ipagpapatuloy ang pagkamuhi niya sa mga zombie, kaya medyo kakaiba ang kanyang kilos. Sa bahay naman, naglalaro ng baraha si Bam Suon at si Sudzi at sa wakas ay muling tumawa ang dalaga. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto at nabigla si Bam Suon nang makita ang tunay na ama ni Sudzi. Ipinakita nito sa kanya ang isang video sa kanyang telepono. Ang babaeng nabangga ni Sudzi sa festival ay kinunan siya at ngayon ay nagrereklamo tungkol sa kanya online. Nang makapasok ang lalaki sa bahay, sinubukan ni na Bam Suon na salakayin siya. Mas malakas ang lalaki, kaya sinipa niya ang pusa at itinumba si Bam Suon. Pagkatapos, tinalian niya si Sudzi at isinama sa kanyang sasakyan, umaasang malaki ang ibabayad sa kanya ng mga pulis kapalit ng isang zombie. Sa bus stop, nakatanggap si Jung-hwan ng tawag mula kay Bam Suon na nagsasabi ng nangyari, kaya agad siyang tumakbo sa kagubatan upang mas mabilis makarating sa kalsada. Bigla siyang nadapa at gumulong pababa sa burol hanggang sa mapunta sa gitna ng kalsada. Halos masagasaan siya ng kotse, ngunit nakapreno ang driver sa huling sandali. Sinuntok ni Jung-hwan ang kanyang bayaw at tinanggal ang tali ni Sudzi, ngunit sinunggaban siya ng lalaki at paulit-ulit na sinuntok. Isinisi ng lalaki kay Jung-hwan ang pagkamatay ng kanyang asawa, kaya sa galit ay inatake at sinuntok ni Jung-hwan ang kanyang mukha. Ikinuwento ng bayaw ang tungkol sa viral video at inalok na hatiin ang gantimpala, sapat upang mailihis si Jung-hwan at kagatin siya bago itulak palayo.
Habang patuloy na binubugbog ng lalaki si Jung-hwan, tuluyan ng napuno si Sudvi at sinunggaban ang kanyang tunay na ama upang kagatin ang liig nito. Hinila ni Jung-hwan si Sudvi palayo at nagawang pakalmahin siya sa pamamagitan ng ilang salita. Nang subukang umatake ng bagong zombie, mabilis na lumaban si Jung-hwan. Pagkatapos nito, dinala niya si Sudvi pauwi at napansin niyang nilalagnat ito. Nagtanong si Bam Soon tungkol sa kanyang manugang at sinabi lamang ni Jung-hwan na hindi na ito babalik. Kalaunan, sinabi ni Jung-hwan kay Dong-bae na aalis na siya kasama si Sudvi, kaya hiniling niyang magpanggap na wala siyang alam upang maprotektahan ang sarili. Pag-uwi ni Jung-hwan, iginiit ni Bam Soon na sumama rin. Pati si Lee Young-yi ay patalon-talon sa mga kahon dahil gusto rin itong sumama. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita si Bam Soon kay Yeon Ihwa dahil ibibigay sana nito ang liham mula kay Jung-hwan. Ngunit nanlamig siya nang makita ang mga truck ng militar na dumarating sa kanilang maliit na bayan. Sinubukan niyang tawagan si Jung-hwan upang balaan siya, ngunit wala ng signal ang telepono. Binuksan ni Bam Soon ang liham at nalaman niyang niloko siya ng kanyang anak at umalis na ito kasama si Sudvi. Nang dumating ang mga sundalo sa kanilang bahay, ang pusa na lamang ang kanilang natagpuan. Sa pier, inihahanda na ni Jung-hwan ang bangka para umalis patungong isla, ngunit sa kasamaang palad ay dumating ang mga sundalo at pinalibutan ang lugar. Nagtago ang mag-ama sa loob ng isang gusali at sinabi ni Jung-hwan na lalabas lamang siya kung mangangako silang hindi papatayin si Sudvi. Ngunit sinabi ng mga sundalo na hindi sila nakikipag-usap sa mga kriminal at sinimulan nilang wasakin ang pinto. Humingi ng paumanhin si Jung-hwan kay Sudvi dahil nabigo siyang protektahan ito at nakiusap na kagatin siya upang magkasama sila magpakailanman. Tumanggi si Sudvi, kaya habang umiiyak ay niyakap siya ni Jung-hwan at muling nakiusap hanggang sa kagatin nito ang kanyang leeg. Biglang pinasok ng mga sundalo ang gusali at pinaputukan sila. Kaya ginamit ni Jung-hwan ang sarili niyang katawan bilang panangga at siya ay nabaril. Wasak ang damdamin ni Sudvi habang nakikita niyang bumagsak ang kanyang ama at sa wakas ay nasabi niya ang salitang "Daddy." Nang marinig ito, pinatigil ng kapitan ang putukan. Binati ni Jung-hwan ang kanyang anak dahil nagawa na nitong magsalita at hinaplos ang kanyang pisngi bago siya pumanaw. Nag-breakdown si Sudvi habang inaalala ang araw na gumawa sila ni Jung-hwan ng snowman. Sa araw na iyon, tinawag niya itong uncle at nagpasalamat dahil naging ama niya ito. Makalipas ang ilang panahon, nagising si Sudvi sa ospital na tuluyan ng gumaling. Dinala siya ni Bam Soon sa ibang silid at ibinunyag na nailigtas nila si Jung-hwan, ngunit nasa koma ito. Natuklasan ang neutralizing antibody sa dugo niya at ito na ngayon ang ginagamit bilang lunas, kaya ang mukha niya ay lumabas sa balita sa buong mundo. Ipinapalagay ng mga doktor na nagkaroon siya ng immunity habang sinasanay si Sudvi at ang dugo niya ang siyang nagpagaling dito. Binasa ni Sudvi ang progress diary at tuluyan siyang naiyak ng mapagtanto kung gaano karami ang ginawa ni Jung-hwan para sa kanya. Pagkalipas ng maraming araw, sumali si Sudvi sa isang dance competition. Kinuna nito ni Bam Soon at ipinatugtog ang video para kay Jung-hwan sa ospital. Dahil dito, nagsimulang gumalaw ang daliri ni Jung-hwan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming video tulad nito. Salamat sa panonood.